Wala problema. Umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po. Naririto po tayo upang magpasalamat po at magpuri sa ating Panginoon. Ngayon po ay araw ng linggo kung saan ginugunita po natin pero maaaring hindi po ng lahat. Pero mas nakararami ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. Ay naanyayahan po pong tumayo ang lahat para po sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Lucas chapter 23 verse 33-34. 33 po, nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bumo, ipinangako nila si Jesus sa krus at ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Maraming salamat po sa pakikinig. Maaari na po tayo muna po. Sabi niya po sa Lucas chapter 23 verse 34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa kabila po ng hirap at sakit na dinaranas ni Jesus ng mga oras na iyon, hindi ang kapakanan ng kanyang sarili ang kanyang iniisip. Bagkus ay mas pinapahalagahan niya ang kapakanan ng iba. Ang tanong, para kanino ang kapatawarang ito na hinihingi ni Jesus sa ating Ama? Una, para sa kanyang mga kababayan na sa kabila ng kanyang mga ginagawa na nasaksihan nila, marami pa rin ang hindi kumilala sa kanya. Pangalawa, ang para sa kanyang mga alagad na kanyang nakasama, pero sa pagkakataong ito ay nagawa rin siyang talikuran. Ikatlo, para sa imperyong Romano na nagbigay sa kanya ng matinding pasakit sa kanyang pisikal na pangangatawan. At ang ikaapat, para sa atin, wala man lang tayo sa panahong iyon, subalit ang sakripisyong ito ng Panginoong Jesus ay para sa nakaraan, sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Ang sabi niya sa aklat ng Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, kayo ay nagkasala, ako rin ay nagkakasala. Lahat po tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Kabilang po tayo sa hiningi ni Jesus ng kapatawaran. Ang kanyang sakripisyo ay hindi lamang po sa panahong iyon, kundi para sa nakaraan, sa kasalukuyan at hanggang ngayon sa hinaharap. Kaya naman kung may bibigay natin ang nararapat na pagtugon sa sakripisyong ito na ginawa ni Jesus, makakamit din natin ang kapatawaran ng Diyos. Ang mensahe po ng wikang ito ni Jesus ay ang pagpapatawad. Pinapaalalahanan din tayo na dapat tayo man ay matuto ding magpatawad. Maaari po natin ipakatwiran na ito ay madali, lalo na kung talagang matindi ang sakit na naidulot sa atin. Subalit huwag natin ituon ang ating paningin sa sakit na naidulot sa atin ng sino mang nagkasala sa atin. Sa halip ay ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Natatandaan na tinuruan tayo ni Jesus ng isang panalangin. Yung Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at hadya mo kami sa lahat ng masama. Yung linyang patawarin mo sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Pinapaalala nito sa atin, sino tayo para humingi ng kapatawaran sa Diyos para sa mga pagkakasalang ating nagawa. Kung hindi naman natin kayang patawarin ang ating kapwa na sa atin ay nagkakasala. Itoon po natin
natin ang ating paningin kay Jesus, hindi lamang basta ipinagkaloob niya ang kanyang pagpapatawad sa atin. Itinulog pa niya tayo sa Ama. Idinalangin pa rin tayo sa Ama. Kaya naman, itinuturo din ito sa atin na bukod sa pagpapatawad sa sino mang nagkakasala sa atin, ay ipanalangin din natin sila sa Diyos. Maraming salamat po sa Diyos ang papuri. Mag-iiwan po ako ng kataga na kapag virus ang kumalat, marami ang mapapahamak. Pero kapag ang salita ng Diyos ang kumalat, maraming maliligtas. Amen. Tayo po ay tumayo, tumilara po sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. O aming Ama, aming Diyos, kataas-taasan, ang pagsasama-sama namin ito ay aming inaalay sa iyo upang ikaw ay sambahin at pasalamatan. Naniniwala at nananalig kami na naririto ka at kapiling ka namin sa mga sandaling ito. Nakikita mo kami at naririnig ang aming mga daing, kahilingan at mga panalangin. Panginoon, gabayan mo po kami sa lahat ng aming gagawin. Tanglawan mo ng liwanag ng Espiritu Santo ang aming isip upang makita namin na naayon sa iyong kalooban. Nagtitiwala kami, Panginoon, na magiging maayos at mabunga ang araw na ito sapagkat narito ka sa aming piling. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong ngayon para po sa worship. At po There is no tayo shadow that has ever overcome your life. There is no rival that can ever stand against your mind. You've always been with us. Every What up, Sound Church? We've already
Hindi natanggap. Palitan ko sana. Okay. Sige. Ano lang. Maraming salamat po. Pwede na po tayo. Ngayon po ay tinatawagan ko po si Pastor Everson Miguel para po pagbabahagi ng magandang balita mula po sa ating Panginoon. Magandang umaga po. Sa ating lahat. Bago po tayo magpasimula, ay gusto ko po, di ba may visitor tayo? Pwede po ba tumayo? Hawitan po natin na Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Alam nyo, kakanta pa sana ako eh. Nasira ang laptop. Nandun yung aking aawitin. Alam nyo, ang title sana ng aking aawitin ay Because He Lives. Dahil siya ang buhay. Siya ay, di ba, ngayon ay tinatawag na Easter Sunday. No, kaya ang ating topic po, no, ay ang the resurrection and life. Yan po ang ating topic. Si Jesus po yan, ang muling pagkabuhay, no? At ang buhay. Yun po ang ibig sabihin ng I am the resurrection and life. Mababasa po rin natin yan sa John chapter 11 verse 26. Ay ganito po ang sinasabi. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believe in me, though he were dead, yet shall he live. Sinabi sa kanya ni Jesus sa Tagalog, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, gayon may nabuhay siya. Okay, diba? Friday, namatay siya. Pag-alaala naman po, inuulit ko, hindi taon-taon na namamatay si Kristo. Ginugunita lang. O, inaalaala. Dahil, alam niyo sa ibang church, sa pinanggalingan namin sa Pasong Tamo. Tandang Sora, Pasong Tamo. Ang daming handaan pag ganitong pagkabuhay. Kasi ito raw, kaya tayo naligtas, no? Dahil yung kanyang kamatayan. Na tayo, di ba? Na tayo ang dapat mamatay sa krus. Na tayo ang dapat ipako sa krus. Inako niya. Kaya yung kasalanan nyo, kasalanan ko, ay inako ni Kristo at siya ang nagbayad ng kamatayan. Di ba? Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So, ang ibig sabihin sa Tagalog, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Yung kasalanan nyo, kasalanan ko, ay inako niya. Kaya nga, ako diba, lagi kong sinasabi, dahil may bago rin naman, lagi kong sinasabi, ang gusto kong pupunta rito sa church, yung mga makasalanan. Yun po ang gusto ko. Ayaw ko na po nung mga nagsasabing sila ay banal, sila ay holy. No.
ang gusto ko po dito ay mga makasalanan. Bakit? Mababasa po natin sa Mark chapter 2. Sorry. Mababasa po natin sa Tagalog, Marcos chapter 2 verse 17. Ang sinasabi po doon, sabi ni Jesus, hindi ako bumaba dito sa lupa para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Kaya ako bilang lingkod, bilang sugo ni Lord, na ipangaral ang kanyang mabuting balita, ang kanyang salita, ay ito nga po ang tinuturo ko. Mas gusto ko lahat baguhan ang pupunta dito. Yung mga makasalanan. Sino po ganito ang walang kasalanan? Pakitaas ang kamay. Amen. Di rin ako magtataas. Dahil ako man ay makasalanan. No? Kaya lang, yun ang ginawang sacrifice. Yung ginawa ni Jesus na inihandog niya ang kanyang katawan para sa mga makasalanan. So therefore, tayo ngayon ay pwede nang tumaas ng kamay. No? Wala na po tayong kasalanan. Pwede bang pakitaas yung nagsasabing wala ng kasalanan? Amen. Bakit wala na tayong kasalanan? Inako na eh. May nagbayad. Mababasa po natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6. Ang sabi sa talatang yan, pasensya na, hindi ko na binabasa pero memoryado kasi. Okay, ang sabi po sa talatang yan, sapagkat mayroon tayong iisang Diyos at iisang tagapamagitan na walang iba, itong tagapamagitan ay si Jesus. So, ang ibig sabihin po niya, may Diyos Ama, may Diyos Anak na tagapamagitan. Ang ibig sabihin ng tagapamagitan sa English ay mediator. Pag mediator po, ang ibig sabihin, siya lagi, si Jesus, ang namamagitan sa kasalanan nyo at kasalanan ko. Lagi niyang inaako. Yung kasalanan nyo, kasalanan ko, inako niya kasi siya ang mediator. Kaya nga, di ba, darating ang panahon, mababasa po natin sa 1 Corinthians chapter 15, no, tayo ay dadalhin na ni Jesus sa langit. Sa pagdating ng panahon, mababasa po natin yan, pati sa Thessalonica. Dadalhin po tayo sa langit. Siya ang nasa unahan. Lahat tayo ay nasa likod ni Jesus. So pag nakita doon, ba't kasama si Pastor San Miguel yan? Makasalanan niya. Di ba? Napansin nyo? Pagdating doon, nakita ako ng Ama, bakit kasama mo yan? Ang sasabihin ni Jesus, ano ang sasabihin ni Jesus? Yung kasalanan ni Pastor San Miguel, bayad na. Sabi ni Jesus, ako nagbayad sa krus na dapat si Pastor San Miguel ang ipako sa krus, inako niya. Nakuha po ba natin? Nakuha natin? Maliwanag po ba na yung kasalanan nyo at kasalanan ko may nagbabayad? Kaya, mababasa sa verse 6, siya ang nagbayad, ransom. Kung babasahin ninyo sa 1 Timothy chapter 2 verse 6, siya ang nagbayad ng kasalanan natin. Yung kasalanan natin noong una, yung minana natin na kasalanan dahil kay Adan, di ba? Dahil si Adan ay nagkasala, dahil kay Adan ang lahat ay nagkasala. At dahil sa kasalanan, naghari ang kamatayan. Kaya dapat patay tayo. Kaya nga, diba ito, ano ang sabi ng ating teksto? I am the resurrection and the life. Siya rin ang buhay. No, kaya tayo, tingnan niyo, si Jesus ang daan. Nakikita niyo sa bulletin board. Ito po ay bago lamang sa mga ngayon lang nakapunta rito. Ito po ay 2 years and a half dito sa church na ito. Bagong-bago. So, ang title po ng church na ito, si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama
kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Tama yung example ko kanina. Nung pagdala na tayo, nakita ko makasalanan, sasabihin ng ama, ay, ba't nandiyan si Pastor San Miguel, makasalanan niya? Inako ko na, sabi ni Jesus. Bayan na yan. Kaya ang kasalanan po natin, kasalanan natin noon, pati ngayon, at pati yung darating na kasalanan, bayad na. May nagbayad na po. Kaya huwag po tayong maniniwala doon sa ibang aral, sa ibang katuruan, na kapag nagkasala ka ngayon, sa impyerno ka, na namatay ka, na hindi ka nakapagsisi. Ganyan po ang karamihan na itinuturo. Na ang sabi, nagkasala ako ngayon. Halimbawa, nagkasala ako. Ano pang magandang example? Nagnakaw ako. Habang tumatakbo ako, binaril ako ng pulis. Patay. Hindi nakapagsisi. Nakuha ba ang ibig ko sabihin? Binaril ako. Patay. Sa impyerno ang trono ko. Dahil ganun ang kanilang paniniwala. Huwag kalimutan po natin. Dahil ang pagpako ni Jesus, ang hirap na dinanas niya, siya ang hinagupit na tayo ang dapat hagupitin. At tayo dapat lagyan ng kurunang tinik. Inako niya, pinahirapan siya, binugbog si Jesus. Binugbog si Jesus. Tayo dapat ang pinahihirapan. Pero, diba, sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ganoon na lamang ang pag-ibig sa atin ng Diyos Ama. Diyos Ama ang nagsasalita sa John 3:16. Gayon na lamang daw po ang pag-ibig ng Diyos sa inyo at sa akin, sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak, si Jesus. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. May tanong po ako. Sino po ba rito ang hindi nananampalataya kay Jesus? Pakitaas ang kamay. Amen. So lahat tayo Kristiyano. Ano pa? Ano pang dapat natin ipag-alala? Kaya nga ito, pagkamatay niya at muling pagkabuhay, para tayong araw-araw Pasko. Ano pa? Ano pang problema natin? At ito, sasabihin ko sa inyo, paano ang pastor? Ganito karamihan ang sinasabi. Nagkakasala pa rin ako. Langit pa rin ba ako? Yan ang karamihan ng tanong. Nagkakasala ba ako, pastor? Sa langit pa rin ba ako? Ito po ang masasabi ko sa inyo. Langit pa rin. Pero yung kasalanan mo, may consequence, may kabayaran. Pero hindi ka na magbabayad sa impyerno. Dito pa lang sa lupa, magbabayad ka na. O halimbawa, marami kang atraso, magbabayad ka rito. O kaya, nakapatay ka, magbabayad ka, di ba? Babayad ka sa kulungan. Magbabayad. Pero, dahil Kristiyano ka na, mananampalataya ka na, you are still saved. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Bagamat mababasa po natin sa salita ng Diyos, sa Bible, mababasa po natin na mayroong nawawala. Kaya yan ang pinapaniwalaan ni Armenius. Salvation lost ang paniwala nila. Nawawala kapag nagkasala. Pero pag nakahingi ulit ng tawad, save na naman. Pag nagkasala, wala na naman. Araw-araw nagkakamali tayo, nakakapagod. Pag ang ganyan ang paniniwala nyo, ang lahat ng tao ganyan ang paniniwala, hindi na ako magpapastor. Bakit pa ako magpapastor? Baliwala naman pala yung itinuturo kong salvation with assurance. Sigurado po. Mababasa po yan sa John 3,
18. Sa Juan chapter 3 verse 18. Ano po ang sinasabi doon? Ang sumasampalataya kay Jesucristo, no? Ulitin ko, ang sumasampalataya kay Jesucristo o nananampalataya ay hindi na hahatulan. Basahin po ninyo yan, John 3:18. Hindi na tayo hahatulan. Subalit, may karugtong. Ang karugtong po, subalit, ang hindi mananampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay condemn na. Hinatulan na. Ibig sabihin, sa impyerno na ang tungo nung hindi nananampalataya. Kaya dalawang klase lang ang tao. Inuulit ko sa inyo. Isang unbelievers, isang believers. Ang ibig sabihin ng unbelievers, yung hindi nananampalataya kay Jesus na siya ay totoong Diyos na nagkatawang tao. Yun po ang anong sinabi ko kanina? Believers? Ang believers po, yung naniniwala na si Jesus ay totoong Diyos na nagkatawang tao. Kaya, no more condemnation. Hindi ka nahatulan. Basahin pa rin natin sa Romans chapter 8, verse 1. Ang mga nakipag-isa kay Jesucristo ay wala ng kahatulan. Wala ng hindi ka na ikukondena. No more condemnation ang nakay Kristo. Kaya dito, magtatanong ako, sino rito ang hindi pa nakapag-iisa kay Jesucristo? Kasi mababasa po natin sa 2 Corinthians verse 5, chapter 5, verse 17. Ang sabi po doon, ang mga nakipag-isa kay Jesucristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati, siya'y bago na. Ang ibig sabihin po doon, nakipag-isa. Sino po rito ang hindi pa tumatanggap? Kasi pag tumanggap ka kay Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, pag hindi mo tinanggap, hindi ka believers. Kaya sino man ang tumanggap sa Kanya, believers ka na. O baka mayroon hindi pa tumatanggap, mayroon pang hindi nakipag-iisa kay Jesucristo. Itaas lamang po ang kamay, pwede natin patanggapin. Okay, kung wala, salamat. Ibig sabihin, lahat tayo ay anak ng Diyos. Diba? Saan natin yan mababasa? Na tayo ay anak ng Diyos. John 1:12. Subalit ang tumanggap at nananalig kay Jesucristo ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ano ngayon ang katibayan mo na ikaw nga ay anak ng Diyos? Tanungin ko kayo, saan nyo mababasa sa Bible? Pakitasan kamay, sino nakakala? Paano nyo mapapatunayan na kayo ay anak ng Diyos? Tasan kamay. Hindi nyo alam. Tandaan nyo, basahin nyo, kaya tingnan nyo ulit sa YouTube. Naka-YouTube po tayo. Basahin nyo sa Romans chapter 8, verse 16. Yun po, ang sinasabi sa Romans chapter 8, verse 16, ang sinasabi, ang Espiritu, ang banal na Espiritu, kasama ng ating Espiritu, ang siyang magpapatunay na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Sa madaling salita, si Jesus, ang Espiritu ni Jesus, nasa puso natin. Kasama ng ating Espiritu, yan ang magpapatunay na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Kaya ang mahalaga. Okay, so, sasabihin natin, o babalik ko doon sa kasalanan, maganda yung balikan natin yung kasalanan eh. Kasi, magpangga ngayon eh. Nagkakasala pa rin tayo. Pakitaas na uli ang kamay na hindi nagkakasala. Tama. Tama. Diri, dahil ako nagkakasala. Nasa Bible din po yan eh. Basahin po natin sa 1 John 1:8, 1 John 1:10. Ang ibig sabihin, chapter 1, verse 8, chapter 1, verse 10. Ang sinasabi po doon, kapag sinasabi mo hindi ka nagkakasala, dinadaya mo ang iyong sarili at wala sa iyo ang kanyang salita.
Naintindihan ba natin yun? Kapag sinasabi mo hindi ka nagkakasala, dinadaya mo ang iyong sarili. Diba? Ibig sabihin, talagang nagkakasala tayo. Sa 1:10, ano ang sinasabi mo? Kapag sinasabi mo wala kang kasalanan, ginagawa mo sinungaling ang Diyos at wala sa iyo ang katotohanan. Wala daw sa atin ang katotohanan. Sino ba ang katotohanan? Si Jesus. So sa madaling salita, lahat talaga tayo ay nakakagawa kasalanan. Kaya lang, babalik ko ulit, ang salvation po, hindi bigay bawi. Ang kaligtasan na ibinigay sa atin ni Jesus, di ba? Siya ang the resurrection and the life. Ang ibinigay sa atin ng buhay ni Jesus, hindi na mababago. Pero, pag may kasalanan po tayong ginawa, magdurusahan natin yan. Hindi pwede. Hindi pwede hindi tayo magdusa. Pero hindi na po sa impyerno. Dahil tayo ay anak ng Diyos. Tanungin ko kayo, ang anak niyo ba, papatayin niyo pag nagkasala sa inyo? Pakitaas ang kamay. Ang anak niyo, nagkasala sa inyo, papatayin niyo ba? Hindi po. Salamat. Thank you. Di ba sinabi kanina, John 1:12, tayo na ngayon ay anak ng Diyos. So pag tayo nagkasala, hindi tayo papatayin sa impyerno. Langit pa rin tayo. Bagamat, parurusahan mo dito sa lupa ang mga nagagawa mo kasalanan. Di ba nagbigay na akong example? Nagnakaw ako, nahuli ako, di kulong ako. Pumatay ako, nahuli ako, di kulong ako. Dito sa lupa, pinagbabayaran ko na. Yan ang hukom. Yan ang husgado. Hinukuman ako, hinusgahan ako. Dito sa lupa, magbabayad tayo. Pero, still, same. Sa langit po ang tuno natin. Dahil napakaganda ng sinasabi sa banal na kasulatan. Anong oras ba? Maaga pa, napakaaga pa. Okay. So, dali, titignan ko yung aking guidelines. Okay. I am the resurrection. Sa 26, ang sabi po rito, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay pang magpakailanman. Wow! Napakaganda. Nakita nyo? Ito yung sinasabi ko sa inyo na mayroon tayong buhay na walang hanggan sa langit. Sigurado na po. Nagkamali ka. Palo. Hanggang papaluin tayo ni Lord. Dahil mo pinakamasakit na palo, yung wala ka ng joy. Yun ang nawawala. Pag tayo ay makasalanan, guilty na. Wala na tayong joy. Ano ba yung ibig sabihin ng joy? Yung kagalakan. Nawawala. Ang sunod na mawawala, yung kapayapaan, yung peace. Yun ang nawawala. Joy, peace. Pangatlo, anong mawawala? Nagpatuloy ka sa pagkakasala. Yung love. Wala ka ng pag-ibig. Di ba pag mainit na ang ulo mo, may lalapit sa'yo. Hey! Umalis-alis ka na dyan, mainit ang ulo mo. Di ba ganun? Bakit tadya kang pakita? Nakita yung aso lumapit, silipa. Okay, so ipinakikita ko na tayo ay makasalanan. Kaya na ang sinabi niya dito sa 26, no? Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, si Jesus yan ay hindi mamamatay magpakailanman. Wow! Wala na pala tayong kamatayan. Ano ang tawag doon sa walang kamatayan? Immortal. Sang-ayon ba kayo? Tayong mga nananampalataya kay Jesus, hindi ka na mamamatay. Wala nang kamatayan. Pero, yung physical, may kamatayan. Nakuha po ba ang ibig sabihin? Yung katawan natin, may hangganan. Dahil sinasabi nga, sa Hebreo chapter 9, verse 27, ang sabi po doon, sapagkat itinakda sa lahat ng tao, ang minsan lang mamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom.
itinakda. Lahat tayo nakatakda. Pero kung ngayon darating si Jesus para kunin tayo, hindi na tayo makakaranas ng kamatayan. Nakuha niyo po ba? Kung si Jesus babalik ngayon, kasi mababasa po natin mamaya sa Thessalonica, babasahin ko sa inyo. Babalik si Jesus, second coming. Babalik siya para kunin yung mga naniniwala sa Kanya, yung nananampalataya sa Kanya. No? Babalik siya. Pero mamaya ko na babanggitin. Dito muna sa sinasabi niya. Ang sinasabi niya, ang sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Di ba liwaliwanag? Yung kaluluwa po natin at espiritu ang tinutukoy dito sa salitang ito. Ang laman natin mamamatay. Katulad nung nalulungkot din ako, pero dapat na daw ang sabi, pag may namatay sa atin, ang dapat na sabihin natin, congratulations. Kasi sigurado ka na nakapagpahinga ka na, sigurado ka na nakareserve ka na sa langit. Mababasa po natin yan. At hindi po namatay yung kasama namin dito. Yung aming isang taga-awit, worship team. Hindi po namatay. Ang namatay ang katawan. Pero yung kaluluwa niya, hindi patay. Tulog. Mababasa po natin yan sa Thessalonica. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, gigisingin niya. Kaya, tama yung sinasabi ko noong pa. Sabi sa talatang ito, ang mga Kristiyano ay hindi na mamamatay magpakailanman. Paniwalaan nyo ito, sabi ni Jesus. No? At ang sino man, ulitin ko lang at ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya kay Jesucristo ay hindi na mamamatay magpakailanman. Aayaw ba tayo niyan? Mapalad tayo. Mapalad tayo. May Kristo tayo. No? Bagamat, totoo, nakakalungkot. Kanina na, habang umaawit ako rito kanina, naalaala ko, katabi ko pa yan si Beth. Nandiyan si Beth, nandiyan ako, katabi ko. Linggo-linggo, umaawit kami sa Panginoon. Pero wag daw po tayong mag-alala. No, babasahin ko na sa inyo, sa Thessalonica. Ang sinasabi ko, ay dito muna. Ito naman ang John 14, 1-3. At sabi rito, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Kaya yun ang utos niya. No? Manampalatayo sa Kanya. Ang sabi sa to, my Father's house are many mansions. Sa langit po, naghahantay na ang ating tahanan. Mansion pa, no? Sa Tagalog, sa bahay ng aking Ama ay maraming mansion. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paruroon, ang sabi ni Jesus, ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Mansion po ang bahay natin. No? Sa tree. At kung ako'y pumaroon, ang sabi ni Jesus, at kung ako'y pumaroon, at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan ng aking tahanan, ay muling paririto ako. Ito na yung second coming. Ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay nandoon. Saan man daw nandoon si Jesus, nandoon din tayo. At inihahanda na tayo ng mansyon. Kung ang bahay natin dito napakaliit, napakainit, no? At para kapag kulog na kulog, walang air, walang hangin, no? Pagdating sa langit, mansyon po ang bahay natin. Ang kalsada, mababasa po natin sa Revelation, ang kalsada ginto. Ang bahay natin maraming hiyas, maraming palamuti ng mga mamahalin. Jade, mayroon yan. Diamond, diamante. Mayroon po yan. Yan po ang ating patutunguhan. No? Ito na po. Unang Thessalonica chapter 4, verse 13, 18. Ang sinasabi po sa 13, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam. Ito ang sabi ng salita ng Diyos.
Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam. Mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, tingnan mo hindi sinabing sa mga patay. Ang sabi niya, makakaalam na tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. Ang ganda po nito sa 13 ang sinasabi, huwag daw tayo nang mag-alala. Huwag na tayong malungkot kung mayroong nauna sa atin. Huwag na tayong mag-alala. Hindi katulad nung hindi mananampalataya, yung unbelievers po, nag-aalala yan. Yung hindi naniniwala sa Diyos, yung walang Panginoon, nag-aalala yan. Pero tayo, huwag na daw tayo mag-alala. Kasi hindi pa tayo, natutulog lang. Diba ang sabi sa 13? Ang sabi, kayo hindi makaalam mga kapatid tungkol sa mga natutulog upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Ang unbelievers po, walang pag-asa. Kaya nga, diba? 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Ang tatlong ito ay nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Subalit higit na dakila ang pag-ibig. Ang pag-asa po, si Jesus yan. Kaya habang may buhay tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Si Jesus po yan. Kaya yung mga walang Jesus, yung hindi naniniwala kay Jesus, sorry na lang. Kawawa po sila. Okay, so, sa point, for if we believe that Jesus died and rose again, or even so then also which sleep in Jesus will God bring with Him. Sa Tagalog, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus, dadalhin ng Diyos na kasama niya. So tayo, si Ate Beth, natutulog lang. Tayong malungkot. Dahil darating ang panahon sa second coming, sa pagbabalik ni Jesus, unang magkakaroon ng buhay nung natutulog. At tayo naman, na mga buhay pa, sa isang kisap na ang ating katawan ay papalitan ng glorified body. Katulad ng katawan ni Jesus. At ang sabi, sabay-sabay tayong aakyat. Yung mga nangatutulog, bubuhayin, bibigyan din ng glorified body, at pati tayo, mawawala ang ating katawang lupa, papalitan ng glorified body. Sabay-sabay tayo aakyat. Yan ang second coming. Yan po ang hantayin natin. So ito tuloy-tuloy po, nangatutulog kay Jesus, dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sa 15, ang sabi po sa 15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Hindi daw tayo mauuna. No? Sa 16, ang sabi niya, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo, yung natutulog, ay unang mga bubuhay. Yung mga namatay na kay Kristo na sinasabing nato, sila ang unang mabubuhay na mag-uli. O sila pang una, bago tayo. No? Sa 17, ang sabi sa 17, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Kasama na tayo upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ito na yung sinabi ko kanina, di ba? Wala na problema. Kaya sa 18, ano ang sabi niya? Wherefore, comfort one another with these words. Kaya sa Tagalog, kaya tayo daw ay mag-aliwan. Mag-aliwan yung relax lang, maging masaya. Mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Tayo daw huwag na malungkot. Bagamat ang katotohanan na nalulungkot na ako. Pero ang sabi ng Diyos, huwag na tayo malungkot. Nauna lang sila, sigurado na with assurance na itong mga namatay.
O ito pa, mayroon pa akong i-warning. Sino po dito naniniwala may multo? Pakitaas ang kamay. May multo. Karamihan kasi, karamihan pag may namamatay, tatanawin. Lalo na ikaw, malapit ka. ikaw ang laging kasama. Saan man kayo pumunta, pagdating dito, akay-akay mo. Dadalawin ka ba? Amen. Huwag po tayong maniwala. Wala na pong multo. Mababasa po yan sa Job chapter 7, verse 10. No? Basahin ko sa inyo. Nasaan ba yun? John 3:18. Pero memoryado ko naman. Ito. Ang sabi sa English, Job chapter 7, verse 10. He shall return no more to his house, neither shall his place know him anymore. Sa Tagalog po, maliwanag na sinasabi. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay. Ang mga namatay daw ay hindi na yan babalik sa iyong bahay. Kaya huwag tayong maniwala sa multo-multo. Ang sabi rito, siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Kahit pag tayo po pala ay namatay, lahat ng diwa, lahat, pati yung asawa mo, kung may asawa mo, pati mga anak mo, hindi mo na alam. Burado na. Erase. In-erase na. No? Kaya, ang sabi, ni bahay niya ay hindi na kayang balikan. Si Ate Beth, hindi na babalik sa tinitira niya. Kasi ang sabi, ang taong namamatay, hindi na yan makakabalik at hindi niya na nga alam kung saan ang bahay niya at hindi niya na rin kilala ang sarili niya. Nakukuha po ba natin? Ang sabi nga rito sa Mateo, nagtanong yung mga alagad. Sabi niya, Lord Jesus, ang napangasawa ng, example lang nga, ito, si Ate Lil. Ang napangasawa ni Ate Lil ay 7. 7. Kasi, napangasawang isa namatay, asawa ulit namatay, asawa ulit namatay. Mayroon pong ganun. 4 yata, no? Yung pamangkin, pinsan ko. Naka-4. Halos namamatay ito isa. Ang tanong sa kanya, ganito. Pagdating sa langit, sino ang asawa sa 7? Ang sagot ni Jesus, diyan kayo maling-mali. Sabi ni Jesus, dahil sa itaas, hindi mo na makikilala ang asawa mo. Wala ka ng asawa doon. Kasi nga naman, example na lang, bigyan ko kayo ng example. Yung 7, nagkakikilala sila, gusto pa rin sumipig doon sa asawa. Nag-away pa tuloy yung 7 sa langit. Di ba? Nagkagulo pa sila. Kasi nakikita mo, halimbawa, isa pa, halimbawa, may utang ka kay Ate Lynn. Pagdating doon sa langit, hindi ka nagbabayad dito sa lupa, sisingilin ka doon. Maraming ginto eh. Sisingilin ka. Di ba? Nakukuha natin ang ating. Wala na po. Dorado na ang ating kaisipan. Pero ang sabi, tayo ay katulad na ng mga anghel na walang gagawin sa langit, mag-awitan para sa Panginoon. Kaya dito pa lang, nag-aawitan na tayo, di ba? Sayang, nasira lang ang aking laptop. Dapat na talagang mapalitan. Kaya lang, mahal, 60,000. Okay, sino kaya ang magkukuhan? Ano ba tawag doon? Regalo? May Tagalog, may gandang Tagalog. Okay, huwag mo na doon. So, pagdating sa langit, hindi na. Kasi ang bawa, may atraso sa akin to. Binugbog ako, lalaki to. Pagdating doon, bubugbugin ko rin, paluin ko rin ito ng kung ano. Burado na mo. Pagdating sa langit. Ang maganda lang, hindi na tayo magugutom. Hindi na tayo magkakasakit. Masaya tayo. Air condition. Malamig. Parang nasa Baguio ka. Laging malamig. Air condition lagi. Parang sa Tagaytay. Parang sa Korea. Malamig. Hindi katulad nito. Napakainit. No? Ang impyerno, lalo na. May asupre pa, may asin pa.
doon, hindi ka naman mamamatay. Talagang forever, impyerno ka. Pag unbelievers ka, kaya kinakailangan maging believers tayo. Maging mananampalataya tayo. Okay, so, may oras pa pero hindi ko na po pakakahaba eh. Ngayon nga ay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Maganda dito, nabanggit ko na kanina. No? Ano pa? Itong Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ang sabi po sa Ecclesiastes 12 verse 7, pag tayo po ay namatay, from dust to dust. Ibig sabihin, tayo ay alabok para sa alabok o para sa lupa. Subalit ang ating espiritu babalik sa Diyos na nagpahiram nito sa atin. Kaya maliwanag po, yung ating kaluluwa, yun ang kanyang hahatulan, ang kaluluwa. Kasi ang kaluluwa natutulog. Pero exempted na po si Ben. Wala nang hatol, natutulog siya, babangon siya, pagbabalik ni Jesus. Kasi nangyari na po yan, yung first coming. Ikukwento ko sa inyo yung first coming ni Jesus. Diba? Nagkatawang tao siya, hinagupit, pinalo. So, ang sabi po doon sa Matthew chapter 27, verse 52, 53, 54, 55, ang sabi po doon, nang mamatay si Kristo, no? Nang mamatay si Jesus, nahati ang tabi. May kurtina po kasi noon ng mga church, nahati ang tabi. Kaya kung inyong mapapansin, ngayon wala nang kurtina. Malaya na. Kasi bakit may kurtina po noong panahon? Ang nakakapasok dito, ako lang. Ang saserdote lang. Kapag ako pumasok dito na marumi, mamamatay ako. Kaya kayong mga makasalanan, lahat ng tao na pag pumunta rito, mamamatay kayo. Kaya nang mamatay si Jesus, nawala na po yung discrimination. Nawala ang discrimination ng mamatay si Jesus. Kaya nahati. So, ang sabi doon, nang mamatay si Jesus, nabuksan ang mga libingan. No? Basahin niyo yan, Matthew 27:52 hanggang 57. Nabuksan ang mga libingan at bumalon ang mga banal. Yung nananampalataya kay Jesus. Yung hindi naniniwala kay Jesus, hindi kasamang pumangon, naiwan. So, after 40 days, di ba? Nung mamatay siya, 3 araw siya sa ilalim ng lupa. Ang dala niya, good news, ang mabuting balita. Inaralan yung mga makasalanan na nasa sa ilalim ng lupa, siyempre tumanggap. At nang mabuksan ang mga libingan, sabay-sabay silang umakyat sa Holy City, sa banal na lungsod. Sa langit din po yan. Ang langit po kasi ay 3 klase. Doon tayo sa ikatlong langit, sa ikalawa, una. Itong Holy City, nandiyan siguro sa unang langit. Hindi lang natin nakikita. Pero si Jesus nakikita niya. Alam niya, dala niya yung mga banal. Naiwan yung unbelievers. Kasi ang unbelievers, hindi po yan banal. Makasalanan po yan. Kaya kayo, ulit ko lang, kayo at ako, ano na tayo ngayon? Banal o hindi? Ang iba, hindi ba kayo banal? Amen! Dahil, pag namatay nga kayo, katulad ni Ate Beth, banal na yun. Pagbabalik ng ating Panginoon, siya ang unang gigisingin. Kaya lahat tayo banal. Once na naniniwala tayo, once na tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior, banal na tayo. Pinapapaging banal na tayo. Babasahin ko yan sa 2 Corinthians 5:21. Ano po ang sinasabi doon? No? Si Jesucristo ay walang kasalanan. Subalit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang tayo ay makapaging banal. So, banal tayo. Banal. Una siya gigisingin. Okay. Ecclesiastes 12. Ang sabi rito,
Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Yun po ang ibig sabihin sa Ecclesiastes. Dahil tatlo po tayo, no, mababasa yan sa Unang Thessalonica chapter 5, verse 22, 23, 24. Ang sinasabi po doon, ang tatlong ito sa ating katawan ay dapat malinis, nananatiling malinis ang ating katawan, ang ating espiritu, at ang ating kaluluwa. Body, soul, and spirit. Yun po, panatilihin daw po natin malinis. Kaya tatlo rin po. Kaya yung espiritu po natin babalik sa Diyos, yung katawan natin babalik sa lupa, sa labog, at ang ating kaluluwa natutulog. Sabi sa Thessalonica, nakukuha po ba natin? Natutulog. Kaya ang sabi, huwag na kayong mag-alala. Huwag na kayong malungkot. No? Dahil ito ay mangyayari talaga at nangyayari na. Kaya, thank God. So tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa mensahe na ipinakot po ninyo sa amin. Na tunay nga po, na ikaw ay bagong buhay ang the resurrection. You are the resurrection and the life. Kaya salamat po sa mensahe na dapat po Lord ay maunawaan po ng bawat isa sa amin. At kung mayroon man po hindi nakaunawa, dalangin ko Lord, kayo po ang banal na espiritu. Kayo po ang may karapat dapat na ipaunawa sa mga nakikinig sa umagang ito. Ito po aking dalangin at binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming kalupagligtas. Amen at amen. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe mo po sa bawat isa sa amin. Ngayon po ay tinatawagan ko si Sister Lisa para po sa open. At si Tiato para po sa pag-awit sa ating mundo. Sito. Lift up your hand. Ito. Ano na? Lift up your hand. Look. If you believe in yourself, if you believe there's someone who will, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to He'll show you the way. And He says, cast your burden upon me. Those who are heavily laden, come to me, all of you who are tired of everything heavy load. For the yoke I will give you is easy, and the burden is light. Come to me, and I will give you rest.
feel the horizon. And he said, cast your burden upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired, for every load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give. And he said, cast your burden upon me, those who are heavily laden. Come to me, all who are tired of every load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Maraming salamat po sa napakaganda mong awit para sa ating Panginoon. Ngayon po ay tinatawagan po para po ipanalangin ng ating mga handog. Sister Lenny po. Tayo po'y magkakaloob na sa oras na ito. Sasabi mo ng Panginoon sa 2 Corinthians 9:7, kayo magbigay ayos sa ating sarili pasya. Hindi po napipilitan lamang. At ito po ang bagay na tinuro ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang tayo magbigay ng may kalalakan. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na patuloy na magbibigay para sa ating gawain. Patuloy na pagpalain po ang bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon. Thank you. At ikaw na rin manalangin, Leila. Good morning po. Morning! Para po sa ating pagbabalita, dapat i-congratulate natin si Beth. Nauna na siya sa atin. Hindi ito ang kamatayan ni Beth ay yung physical lang. Pero yung kanyang spiritual ay nandoon na, nakapila na siya. Inaantay na lang niya ang muling pagbabalik ng Panginoon. So dapat tayo mga kapatid ay hindi nalulungkot. Dapat tayo ay nagagala. Dahil nandoon na siya. Hindi na niya mararanasan ang init tulad ng nararanasan natin ngayon, napakainit. No? Pag wala tayong pera, hindi tayo makakain, gutom. No? Wala ng sakit at hirap. Dahil natutulog na siya. Inaantay na lang niya ang muling pagbabalik ng Panginoon. Para sa ating mga birthday celebrant, last week, si Dong at saka si Ayen ang nag-celebrate. Sa darating na April 24, yung isang kabataan natin, si Jerwin Cuenca. At sa April 26, si Kuya Alex Orculio naman ang magse-celebrate ng kanyang birthday. Para sa ating mga gawain, patuloy ang ating gawain sa tahanan ni Ate Lenny sa Friday, no? Kahit mainit, Pastor, punta tayo. At mamaya, may gawain doon sa tahanan sa kinalalagakan ni Ate Beth, no? Mga 7 o'clock. Mga Dapat 7 nandun. o'clock, kung sino yung nais na
makasama, punta tayo doon mga 7 o'clock para sa huling ano bang tawag na isa? Saka mensahe, mayroong mensahe ako. At May makarinig tayo ng mensahe pa rin ng buhay. Kaya mga kapatid, huwag natin katakutan ang kamatayan. Na? Ang sabi nga ni Ate Ana kanina, kapag may outbreak ang COVID, maraming namamatay. Kapag may outbreak ang salita ng Diyos, maraming nabubuhay. Alin kayo doon? Saan kayo doon? Sa salita ng Diyos. Dahil nagbibigay buhay ito sa atin. Ha? Ang sakit, nagbibigay ng kamatayan. Pero salamat na lamang na meron tayong Kristo. Ang dapat matakot sa kamatayan ay yung walang Diyos. Diyos sa kanyang buhay. Kaya sa atin natin mga kapatid ang ating puso. Nakaluklok na ba si Kristo sa ating puso? Kung hindi pa, lumapit kayo sa inyong pastor at nang matulungan kayo kung paano tatanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. At wala na tayong problemahin. Ang mamong problema na lamang ay yung maiiwan na siya mag-aasikaso ng ating paglilibingan, ng ating gabaon. Pero tayo, on our part, wala na tayong problema dahil sabi nga, Rest in peace. present na tayo sa piling na tayo ng Panginoon, no? Present in Christ. Kasi sabi ko, nasaan daw si Kristo, nandoon din tayo. Wala na tayo sa paghatol. Ang matakot, yung nakapila sa paghatol. Dahil ang kanyang kalalagyan ay kung 50 degrees ang init dito, doon ay 100 times ang init. Aapuyan ka na, hindi namamatay ang apoy, hindi ka rin mamamatay, inuud ka, ang uod hindi rin mamamatay-matay. So, eternal damnation, walang hanggang kaparusahan. Kaya, ang sabi na, ito ang panahon, ito na nga. Kung narinig natin ang paanyaya ng Panginoon, anong dapat natin gawin? Tanggapin natin. No? At bilang paalaala, hindi man ako doktor, tayong lahat mga kapatid, lagi tayong maliligo, lagi tayong uminom ng tubig. Dahil napakainit ng panahon, lalo na yung mga may edad na katulad ko, yung mga septuagenarian. Hindi na kami mga senior, kundi septuagenarian na pala ang tawag sa amin. Iba pang pagbabalita, antayin natin ang susunod na mga announcement sa mga gawain dito sa church. Salamat sa ating visitor ngayon, nawa ay napagpala ka Ate Karen. Napagpala ka Ate Karen sa mensahe ng buhay, nawa ay ma-internalize mo yun sa iyong buhay. No? Ito ay pakinabang sa iyong buhay spiritual. Nawa, dalangin namin na makasama ka pa namin sa susunod pang mga gawain. No? Hindi lamang dahil mainit ang panahon, hindi lamang kung ano pang mga kadahilanan, kundi kailangan natin si Kristo sa ating buhay. No? Kapag may sakit tayo, wala tayong ibang pupuntahan, kundi ang Kristo na siyang pinagmula ng ating kagalingan. Kung wala tayong, walang tayo, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Gaano nga kalayo ang Diyos sa atin? Isang panalangin lamang ang layo ng Diyos sa atin. Kaya nga, don't worry. Be happy with the Lord. Salamat dahil nandito ang iilan-ilan natin mga kapatid, no? Nasa panahon ng sineselebrate natin ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Magkakasama tayo na sineselebrate natin. Bagamat hindi namatay ang Diyos taon-taon, na minsan lamang niya ginanap yun. At sa muling pagbabalik ng Panginoon, hindi na siya tagapagligtas, kung hindi hukom na. Kaya dapat natin, huwag na natin ipag-antay na, ay kailan kaya ang babalik ang Panginoon? Tagal-tagal naman, noon pa nila sinabi na babalik ang Panginoon 2,000 years ago na, o more than 2,000 years ago na yan sinasabi. Pero ang sabi, ang Diyos ay si Kristo ay babalik na katulad ng isang magnanakaw. Hindi niya sasabihin kung kailan siya babalik. Kaya yan ang dapat nating paghandaan. Ang kanyang muling pagbabalik. Tayo manalangin mga kapatid.
Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Patuloy ka namin niluluwalhati, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Patuloy namin we continue to remember you, O Lord, lalo na sa panahon ngayon na sineselebrate ang iyong pagkabuhay na muli. Thank you, Lord Jesus, dahil sa pagkabuhay muli, ang lahat ay nagkaroon din ng buhay. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy namin dinadala at tinataas at mamamagitan ng panalangin ang aming mga kapatid. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, ang lugar na ito na patuloy mo pong punuin, Panginoon. Kami, O Diyos, wala kaming lakas, wala kaming kapangyarihan, Panginoon, upang punuin ang lugar na ito. Ikaw ang dakilang pastor, Panginoon. Ikaw ang magdadala ng mga karapat-dapat mong anak na ilalagay dito. At yung mga anak ko, Panginoon, na merong mga pighati, merong mga sakit ng damdamin, mga nasaktan na damdamin, O Diyos, ikaw ang maghilom nito sapagkat ikaw ang Jehovah Rapha. Ikaw ang magpapagamot nito, Panginoon. At sa buhay ni Beth, O Diyos, salamat dahil bago siya nalagutan ng hininga ay tinanggap ka niya sa kanyang buhay bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At alam ko, Panginoon, sa takdang panahon ng iyong muling pagbabalik, ikaw, O Diyos, ang magbabangon sa kanya upang makasama sa iyong kaluwalhatian. Dinadalangin din namin, O Diyos, ang lahat ng may mga sakit. Ikaw, O Diyos, ang dakilang manggagamot, iyong pong pagalingin ang mga may sakit, may mga karamdaman, anumang uri ng karamdamang meron sila, Panginoon, lalo na ang spiritual sickness. O Lord, dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga naghahanap ng trabaho, Lord Jesus, ikaw po ang dakilang provider, Panginoon. Sa iyo ay walang imposible. Ang kailangan lang namin, Panginoon, ay magtiwala sa iyo. At yung mga nagugulumihan ng O Diyos, dalangin namin na magkaroon sila ng kapayapaan sapagkat ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Dakilang Diyos, nawa lumaganap ang iyong pag-ibig, hindi lamang sa dakong ito, kundi sa buong tabong 1, 2, 3, Panginoon. Hindi ka lamang nila makilala sa kanilang bibig, Panginoon, kundi maranasan ka ng bawat isa na ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay. Ikaw ang Diyos na karapat-dapat na tawagin namin Diyos. Dahil wala rin ibang Diyos na higit pa sa iyo. Ikaw lamang ang El Elyon, Panginoon, ang dakilang Diyos, Almighty God. Kaya nga, Panginoon, salamat po dahil sa lugar na ito, iyong pinagpala, iyong ibinukod ang mga anak mo upang ikaw ay patuloy namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dinadalangin din namin ang lugar na ito, Panginoon. Salamat sa mga may-ari ng lugar na ito na patuloy nilang ibinabahagi ang lugar na ito pang dito namin idaos ang pananambahan. Salamat, Panginoon, sa mga pastor namin na ginagamit mo. Salamat sa kapatiran, O Diyos. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatiran, ang mga pamilya, Panginoon, na patuloy namin dinadala sa panalangin, Panginoon. Ano man ang kanilang mga suliranin, ano man ang kanilang mga problema, Panginoon, isang panalangin lang layo mo sa amin, kaya wala kaming dapat ikatakot. Dinadalangin din namin patuloy, Panginoon, si Adeli na malapit ng mga anak, O Diyos, ikaw, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng kanyang pangangailangan. Katulad din ni Beth, Panginoon, sa panahon ng kanyang paglisan, ikaw po ang mag-provide sa lahat ng mga pangangailangan ng mga naiwan. Lord Jesus, alam ko in the midst of this crisis, you are in our middle, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan. Ganon din, dinadalangin din namin patuloy ang aming barangay, Panginoon, nawa sa darating na eleksyon, magkaroon ng kapayapaan at hindi kaguluhan, Panginoon. Alam ko na ikaw ang nasa aming kalagitnaan. At dinadalangin ko rin ang bansa na ito, Panginoon, na sabi nila ay lugmok mo sa hirap dahil pangkarotin ang aming pambansang yaman, Panginoon. Hindi ko pa alam kung totoo ito o hindi. Kung at ito man ay totoo na, O Diyos, patuloy mo pong hilungin, Panginoon, at pangaralan ang mga namumuno. Kaya dinadalangin na aming patuloy ang aming mga leader ng bansa, ang presidente, mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang
ranggo ng mga opisyales ng bansang ito. Payapain mo po, Panginoon, ang aming bansa at nawa, O Diyos, ang ganitong init, Panginoon, ay payapain mo rin po, Panginoon, dahil napakainit, O Diyos, ng aming panahon. Nawa, O Panginoon, pagpadala ka ng ulan, dahil yan ang kailangan ng aming mga lupa, Panginoon, ng aming mga pananim, lalo na yung mga may mga sakahan, Panginoon. O Diyos, ang lahat ng ito ay sinasamo namin sa iyo, sapagkat ikaw ang aming Diyos at wala nang iba. At ang lahat ng ito ay dinadalangin namin na may pagtitiwala sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Inaanyayahan po tumayo ang kapulungan. Hingi po tayo ng basbas sa ating Panginoon. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all and see you all next Sunday. Para po sa ating gawain mamaya, huwag niyo pong kaligtaan, 7:00 ng gabi.